Hindi nga kagaya mga idol ng inasahan ng mga ESPN analyst, pumapangalawa lamang nga ngayon ang Boston Celtics sa standings ng East matapos silang matalo agad ng 3 beses sa simula ng season laban sa Atlanta Hawks, Golden State Warriors at Indiana Pacers. Kaya dahil nga sa nangyaring ito, bumaba nga ang tiwala ng mga fans sa kanila na kakayanin nilang madepensahan ang kampeonato. Pero ayon sa pinakahuling pahayag ng ilang mga eksperto ng ESPN, pinaninindigan pa rin nila ang sinabi noon na Boston Celtics pa rin ang paborito nilang magkampiyon. Malaki pa rin naman ang kanilang paniniwala sa lineup na kakayanin itong talunin ng mga teams na mas lumakas nga daw. Sila lang naman ang nag-iisang team ngayong taon na nagdomina ng husto sa Cleveland, kaya wala nga talagang kailangang ikabahala ang fans ng Celtics kahit hindi man sila ang numero 1 sa standings dahil mas malakas, mas malalim at mas may experience rin naman sila kumpara sa ibang mga maituturing na contender sa Eastern Conference. Samantala, napag-usapan nga po natin na hindi na kontento pa ang Los Angeles Lakers sa kasalukuyang lineup since napatunayan nga po nilang hindi ito sapat para matalo ang Denver Nuggets at ibang mga contender. At isa sa mga itinuturong player na dapat ngayong kunin ni Rob Pelinka ay si Dennis Schroeder na opisyal na nga pong available sa trade market. Pwede nga talaga itong makuha sa lalong madaling panahon, pero kung ang isang analyst ang tatanungin kung gagawa nga po ang trade ang Lakers sa Nets, posibleng hindi lang si Schroeder ang makukuha nila bagkus masusungkit rin naman nila dito sina Dorian Finney-Smith at Cam Johnson na pareho rin naman nga pong available. Kakailanganin lamang nila ditong maghanap ng isa pang kupunan na tutulong sa kanilang gagawing 3-team trade. Bukod dyan, kakailanganin rin naman nila ditong isakripisyo sina D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, Gabe Vincent at maging si Jared Vanderbilt para lamang maisakatuparan ang ganitong plano ni Rob Pelinka. Sa kabilang banda naman, hindi nga talaga mga idol kinakaya ng superstar na makumpleto ang Big 3 ng Philadelphia 76ers matapos mawala at magtamo na naman ang injury sina Joel Embiid at Paul George. Unti-unti na nga pong natatanggap ng kanilang team na hindi sila makakapasok pa sa playoffs habang dumarami nga po ang kanilang laban, pabagsak ng pabagsak ang kanilang record. At sa ipinapakita nga po nilang performance, expected na matatalo nga daw sila sa mga susunod na araw hanggat hindi pa nakukumpleto ang Big 3 at hindi pa sila nakakagawa ng bagong game plan. Pero kahit man hindi nakukuha ng 76ers ang pick ng 3 superstar, delikado nga pong mabuwag ito dahil ayon sa lumabas na balita, posible nga pong mag-request ng trade si Joel Embiid as soon as possible. Hindi na rin naman ito nagugustuhan pa ang nangyayari sa kanyang team. Sadya nga, magkakaproblema lamang siya sa kanyang kontrata since dahil sa napakalaki nito, samahan mo pa ng pagiging injury prone niya, wala nga ang ibang team ang gustong kumuha sa kanyang serbisyo.